Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang ugnayan o relationship, ang pagtutulungan ng mag-amang Duterte, PRRD and VP Sara. Lalo na ngayon na grabe ang paninira kay VP Sara. Impeachment is binubuo na. Tapos mga kongresista, maraming galit sa kanya. So, kailangan na ba ni VP Sara ang tulong ng kanyang tatay? I'm sure, si PRRD bilang amahan, handang-handang tumulong. Kasi, kailan ba yun? Nung unang binabanatan nila si VP Sara, yung confidential funds. That was last year. Salita kaagad si President Duterte, dinipensa niya ang kanyang anak. So, ngayon, na bumalik yung mga issues, at yun na nga, yung ugong-ugong sa impeachment, medyo tahimik si PRRD. Okay? So, dito para matanong, kailangan ba ni VP Sara ang tulong o advice ng kanyang tatay? Masasagot yan dito sa article ng Philippine Star. Headlines: No need for dad's advice versus criticism, VP Sara. Hindi kailangan ni VP Sara ng advice or tulong ng kanyang tatay kahit kaliwat kanan ang paninira sa kanya. Okay? So, in-interview si VP Sara ng mga reporters sa Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Okay. So, hindi niya kailangan ng advice ni PRRD or tulong. Bakit? Dahil daw sa temperament. Volcanic temperament ng kanyang tatay. Puputok ang galit kaagad. So ito yung exact word ni VP Sara nung tinanong siya nung kailangan na ba niya ng tulong ng kanyang tatay, advice. Sabi niya, from PRD, Digong, really? You think he would give advice? He will likely just say, punch him, suntukin, set him on fire. PRD is a jarhead. We all know that. So if you are going to ask for advice from PRD, expect some angry scolding and volcanic eruption. Grabe naman si VP Sara, very frank. Oh, di ba ganon si PRD, talagang kung ano yung lalabas ng bunganga niya, yun na yun. Kaya, sabi niya, huwag na lang. Kaya ko pa naman ito, sabi. So, dagdag niya, so really, there's none. He has no advice when it comes to defending the office of the Vice President. So, huwag na lang. Hindi naman ibig sabihin na ayaw niyang magpatulong sa kanyang tatay. Siguro. Kasi napansin ko ngayon medyo gumaganda na yung relasyon nilang magkakapatid, mag-ama. Napag-alaman ko nung before yung election ng May 2022, hindi sila nagkakasundo na mag-ama. Kasi ang gusto ng ama, tatakbo siyang presidente, ang vice president, ang running mate ni then Mayor Inday Sara, itong si Bongo. Yun ang aking napag-alaman. Ayaw nitong si Mayor Inday. So, hindi nyo sinunod ang kanyang tatay. Hanggang naipartner siya kay BBM, yun na. Medyo nagkakaproblema tayo ngayon. So, in retrospect, kung maibabalik lang sana ang panahon, nako, di ba? Mabuti na lang sana diretsong tumakbo si VP Sara na presidente.
O, hindi tayo nagkakaproblema ngayon. Anyway, dito ako believe kay BP Sara, kaya kong sagutin ang lahat na akusasyon sa akin. Yan ang kanyang payag. Ito yung kanyang exact word. I have done nothing wrong. But if they, the critics, think otherwise, then bring the matter to impeachment or to the court. I will answer it. I am very casual because I know that I can answer anything that they will say against me. Agree ako nito. Mahina yung ikakaso nila sa impeachment kung yung confidential funds, hindi yun lulusot. Plus, the fact na maraming aliado, maraming kaibigan ni BP Sara sa mga senador ngayon. I tell you, marami. Tignan nyo, yung kanyang budget sa OBP, kinaltasan sa House. O, ngayon na, nagsalita ng ibang mga senador. Nadadagdagan nila. O, sino? Senator Joel Villanueva, Senator Subiri, Senator Jinggoy. And I'm sure si Senator Amy, marami pang kaibigan yan. Kaya, bring it on. Sabi niya, hindi siya, kalmado lang siya. Okay, dagdag pa niya, there are times that I opt not to answer. Kaya tahimik kung minsan eh. So it appears that I cannot answer them. But in truth, I just no longer wanted to talk because it gets tiring. Nakakapagod na yung sagot siya ng sagot. Kaya pinipili lang niya yung bagay o panahon na sasagot siya. Timing. Their anger is so tiring actually. But when it comes to a fight, you can count me on to fight. Laban, sige. Talagang palaban itong ating BP Sara. May leadership siya, nakikita ko. Like father, like daughter. Mas refine pa nga siya yung kanyang style of leadership, management. I'm sorry mas maganda ang style ni BP Sara kumpara kay Tatay Digong. But both of them are good leaders. Ano pa? So, ito, yung mga, kung ituloy nila yung impeachment, nakikita ko dyan, yun lang yung paggamit ng confidential funds ang pinakasentro. Yung iba na, nasabi ni ex-Senator Trillanes na 22 articles of impeachment o 23 na ba? Yung mga lumabas na testigo, yung former DepEd Yusek, Gloria Mercado, nako. Wala yung kanyang aligasyon. Meron mo yan? Nakatanggap ng sobre, allegedly 50,000. Nilagay lang niya somewhere. Kung alam niya na may kwarta yun, binalik niya sana. Bakit niya inipon? Tapos ngayon lang niya inopen at itinurn over. Do not insult the intelligence of Filipinos. Di naman bobo ang mga Pilipino, di ba? Mga ganong kwento. Plus, yung response ni BP Sara, sabi niya na, pinaresign ko yan dahil nagsolicit ng pera, 16 million, ginamit ang aking pangalan na wala akong authorization. Ano ba yun? Inamin na rin ng former Yusek na nagsolicit nga siya without the approval of kailang equipments daw, hindi naman daw pera. Di nga, ganun din. Bakit ka magsolicit na hindi mo ipaalam sa boss mo? So, inamin na may solicitation talaga. At bawal yun, mag-solicit ka. Bawal yun, ang alam ko. Ano pa, yung second strike niya, yung transfer niya yung isang teacher from Visayas.
Transfer niya sa DepEd National Office, ginawang executive assistant. Nagalit si VP Sara na. Hindi pwede. So, wala. Mahina ang credibility itong former Yusek Gloria sa tingin ko. So, I don't know kung ano pa ba yung ibang articles na sinasabi ni ex-Senator Trillanes. Sinasabi ng iba, gahol na ang panahon. Hindi right timing na isang pang impeachment ngayon. Sabi naman ng mga kabayan black, may panahon pa, isasampa naman. So, tignan natin. So, you can count me on, sabi ni VP Sara. Fight, lalabanan ko kayo. Sige. But meantime, hindi ko kailangan ng advice ng tatay ko dahil puputok lang yung galit niya na parang vulkan. So, that is like father, like daughter. Kailang mas kalmante lang ang anak.